Nais pa imbestigahan ni Senator Amy Marcos sa Senado ang kasalukuyang epekto ng El Nino sa bansa. Nagbabalik si Mela Lesmora. Sa maliit na barong-barong na ito sa Quezon City, nakilala ng aming news team si Aling Maria, 56 na taong gulang. May iniinda na nga siyang mga sakit, sobrang init pa kaya't mistulang kalbaryo ang pinagdadaanan niya araw-araw ngayong tag-init. Para guminhawa, iba't ibang diskarte na lang ang ginagawa niya. Ay grabe, masakit sa ulo. Kailangan mo oras-oras ka na ligo kasi may tubig dito. Pag mainit, sarado lahat yan. Papasok sa init dito. Ito naman bukas yung sa likod kasi yung hangin. Paalala ng mga kongresista, sa gitna ng matinding init ngayon, dapat ay paigtingin pa ng mga lokal na pamahalaan ang pagbabantay sa kanilang mga nasasakupan. Mungkahi ni House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes, mainam kung magkakasana ng house-to-house wellness check ang mga LGU. Anya, pwedeng atasan ng mga alkalde na magbahay-bahay ang mga barangay health worker, tanod o social workers para kumustahin at alamin ang pangailangan ng ating mga kababayan na lubos na apektado ng sobrang init. Para kay Ordanes, pinakahirap sa sitwasyon ngayon ang mga walang maayos na tahanan at iba pang bahagi ng vulnerable sector tulad ng mga senior citizen, PWD, mga bata at mga may sakit. Dapat anyang mapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan kaya't kailangan na ng pinaigting na hakbang ukol dito. Dati nang tiniyak ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang mahigpit nilang pagtugon sa epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor. Sa Senado naman, naghain na rin si Senadora Amy Marcos ng bagong resolusyon na naglalayong magpatawag ng investigasyon ukol sa El Nino phenomenon at problema sa tubig sa bansa. Tila nagtataka ang senadora na sa kabila ng pagtugon ng mga ahensya ng gobyerno ay nagkakaroon pa rin ng problema sa tubig sa iba't ibang lugar. Ayon naman kay Senator Robin Hood Padilla, kailangan ay maging maalam ang mga Pilipino sa mga hakbang ng gobyerno ukol sa sitwasyon sa ngalan na rin ng kaligtasan ng bawat isa. Sa ulat ng Pag-asa, inaasahang magtatagal pa ang nararanasang matinding init sa bansa hanggang sa mga susunod na linggo kaya't pinag-iingat ang lahat para makaiwas sa mga sakit na maaaring idulot nito. Mela Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.